mga beshies! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. I-share ko nga lang sa inyo kung paano nga ba tayo utang sa GCash kahit hindi pa ganun kataas or kahit medyo mababa ang ating G-score. And syempre kahit hindi pa natin na-unlock yung ating G-credit. So by the way kasi mga beshies, based on my experience, ang bukod alam ko before ay napakahirap makautang sa GCash kasi nga yung G-score ko dati ay bumababa, tapos minsan tumataas, tapos minsan bababa ulit. Like, aabot ng 480, tapos bibiglang bababa na naman ng 430, tapos minsan bumababa pa ng 380, tapos babalik ulit ng 400, 480, ganyan. So, parang napaisip lang ako na, bakit ganun? Ang dami kong transaction sa GCash, tapos parang hindi tumataas yung G-score ko. Paano ba ako makautang dito sa GCash kung ganun na lang yung nangyayari? And pagka-check ko din sa aking G-credit ay talagang hindi ko pa daw na-unlock. So minsan naloloka ako kasi may mga iba na bago pa lang mag-download ng GCash, bago pa lang pa-verify sa GCash, tapos ilang linggo lang ay nakakautang na daw sila sa GCash, okay? So yun nga, in-explore ko itong GCash app, kung ano nga ba yung iba't ibang mga feature na meron dito. At ayun nga, natutuwa ako kasi nakita ko na pwede pala akong makautang. Pero bago ang lahat mga beshies, welcome dito sa aking channel and bagong-bago lang yung channel natin na ito. Kaya sana makapag-subscribe po kayo para maging updated sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin kung ano nga yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online. Okay? So let's get back to the topic mga beshies, and ayun na nga, GCash loan, itong pag-uusapan natin. And syempre, para makita natin kung ano nga ba yung status, kung gaano ba kataas yung ating G-score, ay kailangan natin syempre i-open ang ating GCash account. So dapat po naka-fully verified nga ang ating GCash account, okay? So para nga ma-check ito, go lang tayo dito sa profile, okay? Go lang kayo sa profile, then i-check nyo itong may nakalagay na G-score. Ayan, G-score. At kung makikita nyo, meron lang akong G-score na 450 pesos, di ba? And dito nga mga beshies, meron pang nakalagay na what is G-score, and this is your GCash Trust Score used as a basis to determine the various activities you do on GCash. So sa akin, bumababa, tapos tumataas nga yung aking G-score. At kung mapapansin niyo sa ngayon, 408 lang itong G-score ko. At may mga tips din itong GCash na paraan na kailangan natin gawin para tumaas ang ating G-score. So, sa pamamagitan nga daw ito ng ating paggamit, syempre, sa iba't ibang feature na makikita natin dito sa GCash. Ayan, pero paano naman kung ang taas na ng transaction mo, kagaya sa akin, na umabot na ng 200,000 pesos, 300,000 pesos yung transaction ko sa GCash before, tapos hindi pa rin ako nakakautang. So, yun kasi, hindi ko pa na-i-explore nga itong iba't ibang mga feature na meron nga itong GCash, okay? So, kung mapapansin nyo nga, 450 lang itong G-score ko. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ako nakakautang sa GCash. Ayun pala mga beshies, hindi ko pa na-explore itong ibang mga feature ng GCash. So, ang alam ko lang dati na klaseng loan na ino-offer ng GCash ay yung G-credit. Di ba, pagka-check ko nga ng aking G-credit, hindi ko pa siya na-unlock. So, paano kaya? And nung in-explore ko nga itong GCash, so pumunta lang ako sa may nakalagay na borrow. Napansin ko na yung GCash pala ay hindi lang G-credit yung klaseng loan na ino-offer, kundi meron din itong G-loan, G-gives at borrow load. So, yun yung hindi ko alam dati. Kasi nga, ang alam ko na ino-offer ng GCash lang na klaseng loan ay yung G-credit. Nung i-check ko nga yung G-credit ko before, hindi ko pa daw na-unlock. Pero, syempre ngayon, okay na. Din nga mga beshes, nung in-explore ko itong GCash, maliban sa G-credit, meron pa palang G-loan, G-gives at borrow load from Fuse, di ba? Doon ko napagtanto na itong GCash pala, kahit hindi ka pwedeng makautang dito sa G-credit or kahit hindi mo pa na-unlock yung G-credit, pwede mong i-check itong G-loan, G-gives or borrow load kasi maaari na na-unlock mo na pala or pwede ka na palang makautang dito sa G-loans or G-gives, di ba? So, nung i-check ko mga beses, yung G-loan ko, ay aba, makakautang pala ako dito sa G-loans. So dito sa G-loan mga beshies, pwede daw akong makahiram
hanggang 26,000 pesos. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa GCash kasi mabilis tumaas yung credit limit na pwede nating mautang. So, nag-start ako dito sa G-Loan nga. Di ba sabi ko sa inyo, hindi ako pwedeng makahiram dito sa G-Credit by CIMB or from CIMB. Pero nga dito sa G-Loan ay pwede daw akong makautang. So, nag-start ako dito or nag-offer itong G-Loan sa akin ng 2,000 pesos. Tapos, nag-reapply ako, tumaas ng 4,000 pesos, biglang naging 9,000 pesos, naging 11,000 pesos, at ngayon, pwede akong makahiram daw dito sa G-Loan ng hanggang 26,000 pesos. So, kailangan ko lang i-fully paid daw yung existing na loan ko dito. So, sinubukan ko kasi ng mga hiram ng 10,000 pesos nga. Dito nga sa G-Loan mga beshies, pwede akong makahiram hanggang 26,000 pesos and naloka ako mga beshies kasi nung i-check ko din yung G-Gibbs, pwede din daw akong makahiram mga beshies ng hanggang 75,000 pesos. So, natutuwa ako mga beshies kasi nga, ang bukod tanging alam ko ay hindi ako pwedeng makahiram kasi nga ang baba ng G-score ko. Pero kita nyo naman, nakakahiram pala ako dito sa G-Loans at sa G-Gibbs. Maliban lang doon sa G-Credit na ewan ko bakit hindi ako pwedeng makautang sa G-Credit. Pero sa G-Loans at sa G-Gibbs, pwede pala akong makautang, di ba? So, yun kasi yung alam ko dati nga mga beshies na hindi ako pwedeng umutang sa GCash kasi mababa yung G-score ko. Pero nung i-check ko nga, itong may nakalagay na borrow dito sa GCash, ay pwede pala akong makautang, di ba? So, ikaw din mga beshies, yung kagaya ko dati, na hindi pa or wala pang idea sa iba't ibang klaseng loan nga na ino-offer ng GCash, ay go ka na ngayon sa inyong GCash account. I-click mo lang yung may nakalagay na borrow, then i-check mo yung G-Loan at yung G-Give, tas yung borrow load. Maaari kasi na hindi ka makakautang doon sa G-Credit. Maaari kasi na mababa ang G-score mo, pero na-offeran ka na pala ng ibang klaseng loan nga na ino-offer ng GCash, di ba? Like nga yung G-Loan, yung G-Give. So, yun kasi yung nangyayari sa akin. Ang alam ko ay hindi ako makakautang nga dito sa GCash kasi nga mababa yung G-score ko. Diba? Pero nung i-check ko nga yung G-Loan from Fuse Lending, tas yung G-Gibbs, may offer pala sa akin, diba? So, kung hindi mo pa alam ito, kung bago ka pa lang dito sa GCash, tas hindi mo alam kung may offer ba ito sa'yo, dahil nga baka alam mo ay hindi ka makakautang kasi mababang G-score mo, abay explore mo na ngayon. Go ka na sa GCash, then i-click mo yung may nakalagay na borrow, i-check mo yung iba't ibang klaseng loan, kasi apat nga yung iba't ibang klaseng loan na ino-offer ng GCash. Maaari kasi na doon sa G-Credit nga or sa ibang klaseng loan hindi ka makakautang, pero doon pala sa iba na ino-offer nga ng GCash na klaseng loan ay nakakautang ka pala kahit mababa ang inyong G-score. Okay? So, yun lang para lang sa mga wala pang idea. So, I'm sure marami na sa inyo ang nakakaalam na ang GCash ay may iba't ibang klaseng loan na ino-offer pero siguro may mga iba na wala pang idea. Kaya kung isa ka sa mga yon at naghahanap ka ng legit na pwede mong mautangan, ay go ka na, i-check mo na itong GCash app at baka isa ka sa na-offeran ng iba't ibang klaseng loan nga na ino-offer ng GCash. Ayan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!